Hey guys! Magandang gabi. Welcome back nga po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabi nito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman dito kay Paolo Avellino sa husay ng kanyang ipinakita po sa The Alibay. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba para maging updated kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. So, eto na nga, mainit na pinag-uusapan ang husay ni Paolo dito. Yung bawat bitaw ng linya, damang-dama mo yung galit niya, may paghalong selos, kasi hindi tama yung trato, hindi pantay. Siyempre, yung galit na pagbintangan, yung pagkakadeliver, yung mata na nangungusap ni Paolo Avellino. Kung nakaraan, nanalo po si Kimi sa SDA bilang Outstanding Asian Star ng 2024 bilang pagpapakita ng kanyang husay sa linlang. Ngayon naman, it's time for Paolo Avellino. Grabe, eto nga, makikita niyo dito bawat scene ni Paolo na nangungusap, yung mata, yung expressions, yung mata ni Paolo po nagagalit ng lilisik, ganyan. Grabe, napakahusay talaga. O, kahit picture pa lang naman, di ba? Wala pang linya. Damang-dama mo na yung emosyon ni Paolo. Iba't ibang emosyon yung kanyang pinapakita dito. And eto nga, sa husay ni Paolo Avellino, hindi nakapagtataka na siya na po ang sunod na SDA Outstanding Asian Star sa 2026. Sabi nga sa post ng isang fan, Paolo will be the next SDA Outstanding Asian Star. Sure na. Ilalaban namin to this 2026, haha. And ito po hindi lang dahil sa huge na fandom ng Kim Pao. Ito ay dahil sa husay talaga. Makikita lalo na kapag naipalabas to, trailer pa lang, nakapagpamalas na po ng husay si Paolo Avellino, kitang-kita. Kaya naniniwala ako na talagang deserve ni Paolo kung siya ang magiging sunod na Outstanding Asian Star. Clap-clap, bonggang-bongga, Paolo. Sabi naman dito, ayan naman, mas magaling si Kim, iniwan nyo ulit si Kim para kay Paolo. Grabe naman, ano rin naman, share, kasi nanalo na rin naman po si Kimi, at wala naman, hindi porket nililip natin si Paolo, kinikilala yung husay ni Paolo, ay dinadown naman si Kimi. Diba? Sabi naman dito, napag-usapan na yan before ng fandoms, Kim Pao solid, Kim Pao, solid Kim at solid Paolo, na ang papanalunin ay si Kim muna sa SDA. Next time na lang si Paolo, if manominate ulit. Kaya kahit mga fans ni Paolo, tumulong to vote Kim, tapos kay Paolo, ayaw mo manalo. Grabe nga, no? Dapat give and take. So, ngayon naman, time para kay si Paolo naman pagtulong-tulungan natin manalo. Para parehas po sila ni Kim Chiu na makakakuha at makakatanggap po ng award. Pero ngayon pa lang, uunahan ko na yung mga bashers, kagaya na naging pangbabati ko sila kay Kim, na lang daw, fine vote lang ang naging panalo ni Kim Chiu. Unang-una, na-nominate po si Kimi, doon pa lang, ibig sabihin mahusay siya, hindi dahil yan sa sa number of fines, kundi dahil mahusay siyang actress kaya na-nominate siya. Ibig sabihin lang noon, halos pantay-pantay, nakikitaan po ng husay si Kim Chiu na pwedeng ilaban international actresses, ganyan. And ngayon si Paolo, kung manonominate siya, ibig sabihin nakikita nilang
pang international ang actingan ni Paolo at pwedeng ilaban sa mga iba pang artista, international artist, 'di ba? So malaking tulong lang talaga sa pagkapanalo po kung maipapanalo ng fandom. Pero dun pa lang sa manominate po is panalo na kasi na-nominate ka. Dun pa lang kinilala ka na bilang mahusay. Hindi lahat na no-nominate. Pero sure ako na manonominate po muli si Paolo Avellino. Manonominate ulit siya dahil ang husay dito pa lang sa trailer ng The Alibay, ang husay na nang ipinakita ni Paolo Avellino. Imposibleng hindi po siya manonominate, mga kakimpaw. Kaya ngayon, kapag na-nominate po si Paolo Avellino, pagtulong-tulungan po natin yan, maipanalo sa 2026. Sure na yan. Anyway, sabi naman dito ni Carchel Love, maganda rin gabi. Hello Gandara, thank you sa advice. No worry Gandara, I'm okay. At always po ako updated sa mga ganap ng Kim Pao at always po ako nanonood sa vlog mo. Kaso, hindi lang po ako makakomment ng matagal. Pero basta ako, kahit hindi ako makapag-comment, nanonood ako sa vlog mo. Ay, walang mintis, ma'am. Ay, naku, thank you so much naman. Grabe ang trailer, Gandara. Nakakatulala. Super amazing. At alam natin, napapatok na naman to. Itong series. This is the best series this 2025. At sagot ko po sa mga tanong, sa mga taong kino-compare ang Kim Pao kay Jay at Echo. In the first place, Paolo is private na tao at dapat respect natin yon. Na di naman need ipagsigawan ni Paolo at Kim na sila na kasi kung totoong solid fans, alam mo na ang galawan nila. Hindi na yan pang tandem lang or love team. I just remember sa The Buzz dati, in interview ng ex ni Kim si Tony. Sinabi ni Tony sa ex ni Kim, kinasal na ang iba. Kinasal na daw siya. Kinasal na daw si Yang, pero sila daw ni Kim hindi pa umaamin. Sagot ng ex ni Kimi, si Kimi na lang daw tanungin. Basta ako, kung nadi man nila ipagsigawan na sila na, alam ko naman na sila na in real life. Aman polo pa lang vacation na silang dalawa lang, private yun. Tas mga out of town nila. Tas napanood ko pa sa TikTok and video, kausap ng mom ni Pogi si Kimi. Boses talaga ni Kimi habang si Pogi magkalaro sila ng pamangkin niya. Sabi pa nga ni Pogi sa pamangkin niya, say hi to the girl. At the time na yon, gagawa na sila ng What's Wrong with Secretary Kim noon. Yung jogging every Sunday, mga titig ni Pogi at protect niya kay Kimi, isang pagpapakatotoo na yon na sila na in real life. Happy na tayo sa gano'n, huwag na tayo masyadong mag-confirm kasi iba sila, iba ang Kim Pao. That's all. Thank you. Always keep safe, Gandara. Thank you so much, ma'am. Ngayon, uso-uso yung mga sakit. Kamusta po pala kayo? Anyway, eto na nga po. Tungkol dyan sa, ibig sabihin, sa ex, no? Ibig sabihin talagang si Kim ang always dapat tanungin, ang hindi po umaamin agad-agad ng relationship. So, si Paolo ay nakadepende kay Kim Chu. Pero hindi naman na nga kailangan kasi hanggang sa ma-normalize natin yung galawan nila at mapagtanto na sila na pala talaga. Baka yung iba after ilang years pa bago mapagtanto na sila na pala talaga. Hindi lang talaga nagsasalita. Pero ngayon pa lang
O say hi sa mga ngayon pa lang naniniwala na na magkarelasyon silang dalawa in real life. O, taas ang kamay. And doon naman sa mga nag-aantay pa kung ilang taon pa bago makaka-realize ay wala namang pong pressure. Bahala po kayo. Paniniwala naman po ninyo iyan. Hindi rin naman namin kayo masisisi. Walang mali doon. Sadyang mas prefer nyo lamang yung iba pa rin para sa inyo, yung sa kanila mismo manggaling na bibig. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli tayo sa mga susunod nating chikas. Maraming pong salamat.